Hello mga kapatid, God bless, good morning. Kamusta na kayo mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Ito na naman tayo. Nasa harapan tayo ng Lord. Salamat sa million subscriber at saka million viewers ng Food for the Soul. Thank you Jesus. At lahat tayong nakikinig ay pagpalain ng Lord ng saganang-sagana sa bawat araw. At patuloy tayong makikinig para maparangalan sa at mapapurihan. Ano man yung kalagayan natin sa oras na ito, sa panahon ito. Magpasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay buhay pa. Amen. At patuloy tayong makikinig at magtiwala sa Lord. Kung tayo man ay gutom, kung tayo man ay busog, ay natural yun. Ibig sabihin buhay pa, nakakaranas ng gutom at busog. Praise God. Thank you Jesus. At ang lahat ng ito ay naranasan ng Lord. Nakutom din siya, nabusog, nagalit, nalungkot, umiyak pa nga siya eh. Doon sa John 11 verse 35, Jesus wept nga daw. Thank you Jesus. Kaya lahat yung naranasan din natin. Thank you Jesus. Ang verse din natin mga kapatid ay John po 15 verse 16. Hallelujah. Ano sabi dito ng Lord? Hindi kayo ang pumili sa akin. Hallelujah. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga sa gayon. Ano mang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Bless God. Napakabuti ng Lord. Hindi natin sa pinili. Siya ang pumili sa atin. Praise God. Napakabuti ng Lord. Maisipin, pinili tayo ng Diyos ng buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen. Thank you, Jesus. Pinili tayo ng Lord. Kaya tayo at tinuruan ng mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban na makamta natin itong kanyang pangako sa mga pinili niya. Hallelujah. 1 Thessalonica 5:9 and 10. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Ayun. Nakita sa pagliligtas ng Panginoon na mga pumili sa atin. Verse 10, namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Amen. Praise God. Ayun. Pati nga ng mga patay na pala may pagkataon pa. So, wag na hintayin na patay na bago tayo manalig dito sa kung pumili sa atin. Kasi mga ba maging huli na yun. Amen. Ibig sabihin, mamatay sa sarili, okay lang yun. Kung patay na talaga, ay papunta ka dun sa katunggali ni Lazaro sa Lucas chapter 16. Gayon. Kaya kailangan buhay palang manalig na tayo. Tulad ni Abraham, sabi nga sa Galatians 3:9. Praise God. Thank you, Jesus. Sa mga salitang ito na paulit-ulit natin palala sa ating sarili. Thank you, Lord. John 14 verse 6 hanggang 15. Basahin natin ng tuloy-tuloy mga kapatid para maintindihan natin yung mga karanasan ng mga lingkod ni Jesus na buhay talaga na anong nabuhay dito sa lupa si Jesus. Naglingkod sa Kanya. At ngayon binabasa natin dahil lingkod niya tayo. Amen. Praise God. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Hallelujah. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya. At inyo nang nakita. Ayan. Kasi ang Ama nga at si Jesus isa eh. Sinabi sa kanya ni Filipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Verse 9, sumagot si Jesus, kay tagal na niyo akong nakasama hanggang ngayon. Hindi mo pa ako kilala, Filipe, sabi ni Jesus. So nga naman, sama. Tapos hindi naman natin sa kilalanin. Kailangan kilalanin natin ang Panginoon hanggang sa panahon ito. Abang binabasa natin dapat kilala natin si Jesus. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa akin ang Ama? Ayan. Thank you, Lord. Kasi ang Ama at siya ay isa. Hindi ka ba naniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na natili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Praise God. Kasi nga ang Diyos at si Jesus at ang Ama ay isa. Hallelujah. Kayang gawin ng Lord yan kasi Diyos nga siya, kapangyarihan siya. Naniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginawa ko. Hallelujah. Mga ginawa ng kababalaghan ng Panginoon, nagpakain sa ng libo-libo, mula sa tinapay na 5 piraso at 2 isda, o nagawa niya dahil makapangyarihan siya. Siya at ang Ama ay isa. Thank you, Jesus. O mga ginawaan niya hanggang sa panahong ito. Kung hindi tayo niwala sa mga sinasabi na maniwala tayo sa ginawaan niya, yung pagkamatay niya sa krus para tayo ligtas, o paniwalaan natin yun. Hindi tayo niwala sa mga sinasabi niya. Praise God.
ay paniwalaan na natin lahat. Pakatandaan ninyo, sabi ng Panginoon. Ang nakausap mismo nila Pilipi dito, si Jesus mismo, nung nagkatawang tao, na ngayon binabasa natin. At kausap pa rin natin siya. Dahil ang salita niya at siya ay isa, John 1 verse 1. Kaya kausap pa rin natin siya. Praise God. Ay pakatandaan ninyo, ang nanalig sa akin ay makagawa ng mga ginawa-gawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Praise God. Kung manalig tayo sa Kanya, makagawa. Ang iba dito, inangkin nila makagawa daw sila. Higit sa ginawa ni Jesus, hindi nga yun. Kung manalig tayo, gagawa. Siya pa rin ang gagawa. Sa pamagitan natin, mga kapatid. Hallelujah. Siya na pumili sa atin. Ang nakakalungkot lang, ibang to ng kinila na higit pa nga daw sa ginawa ni Jesus ang magagawa nila. Paano nangyari na si Jesus nga ang gagawa sa pamamagitan natin? Kung tayo ay mananalig sa Kanya dahil babalik na siya sa Ama at upo dun sa kanan niya, sabi nga dun sa Hebreo 9 verse 24, na mamagitan sa atin. Amen? Yes, God. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Hallelujah. Ay kung hiling ka ng hiling, hindi mo naman inaangkin mo na ikaw ang gagawa, hindi si Jesus, ay wala ka tatanggapin. Hallelujah. Kung hiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Praise God. Ayun. Ihiling tayo sa pangalan ng Jesus. Si Jesus ang gagawa, mga kapatid, kasi nalungkot ako dito, mga kapatid, kasi mayroon mga umangkin ito na makagawa daw sila na higit pa kay Jesus, kasi sinabi nga daw dito sa John 14:12 na makagawa doon sa higit na ginawa. Ay kung manalig ka nga, isa pa rin ang gagawa. Sabi nga doon sa John 17 verse 15, di ba? Ipanalangin na huwag alisin to sa libutan, kundi ligtas sa masasama. Ay, tapos pag ikaw naghangad dito, ikaw na mismo yung masama. Purihin ang Diyos. Tapos verse 20, John 17 verse 20. Hindi lamang sila ang pinanalangin, pati yung mga nakikinig at nalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Kaya itong pahayag natin, mga kapatid, pinapanalangin tayo ng Lord na namagitan sa atin. At pati yung mga nakikinig sa atin, kaya habag-habag yung hindi nakikinig at sumasalungat pa kasi hindi sila kasama sa pinapanalangin. Hallelujah. Pero dahil tuloy ang dalangin natin, lalo kung mamahal natin sa buhay yung ayaw sumunod, ay tuloy ang dalangin natin. Pero individual kasing kaligtasan, mga kapatid, kahit anong panalangin natin, kahit yan asawa mo, kahit anak mo, kung hindi naman siya makinig at mas gusto pang kumalungat, ay wala din mangyayari. Kaya choose life tayo, mga kapatid. Piliin natin ang sumunod, makinig. Hallelujah. Para makamta natin to. At wag na wag natin ang kininton makagawa tayo ng higit pa sa ginawa ng Jesus, kasi delikado yung buhay natin pag ganun ang ating pag-iisip. Hallelujah. Thank you, Lord, naman na naunawaan natin ito, pinaunawa sa atin ng banal na Espiritu. Amen. Verse 15, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Ayun. Kung iniibig ninyo ako, ito pa rin ang aking utos. Kasi nga, kung iniibig natin siya, inibig na rin natin yung ating sarili. Kasi nga, siya nga ay tayo nga tinuring niya ng kanyang sarili. Sabi nga doon sa 2 Timothy 3 verse 12, kung hindi daw tayo tapat, siya ay tapat pa rin kasi nga, hindi niya pwedeng itakwil yung kanyang sarili. Isipin mo yun. Tinuring tayo ng Lord ng kanyang sarili. Hallelujah. Kaya kung nibig daw natin, siya to pa rin natin yung kanyang utos. Kasi tayo din makinabang dahil mahal na mahal nga tayo ng Lord. Hallelujah. Naway maunawaan natin ito, mga kapatid, kasi kung iba, hindi natin ito naintindihan, ay nakula tayo makukuhang pakinabang. Siling ka ng hiling sa aba, ikaw nag-uutos. Utos ka ng usabay, sabi mo, bigyan mo ako ng ganire, bigyan mo ko ng gayon. Sabi mo dito sa 14:14 ng Juan, kung hiling kayo naman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. O isipin mo, hindi ka nga sumunod. Ang Lord na ngayon ang pinapasunod mo. Ayun yung sabing, I decide to follow Jesus. Susunod ka sa Panginoon. Pero pagka pangunahan mo si Jesus at siya ang susunod sa iyo, ay follow ang abutin mo. Jesus, follow yun. Naging Tagalog, follow, hindi follow. Kaya kailangan ay follow Jesus tayo. Huwag tayo si Jesus ang papalo sa atin. Kasi masakit yun. Follow ang ating abutin. Decide tayo na sumunod sa Panginoon. Hindi yung si Jesus pasunodin natin. Amen? Verse 21, ano pa rin, chapter 14, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. O ayun. Ang umibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpakilala sa kanya. Hallelujah. Ayun. Lubusan tayong magpakilala ang Lord at pakilala din niya tayo sa ating mga sarili na tayo nga ay mga hunghang. Iniisip natin na tayo'y magagaling at ang Panginoon pang sunurin natin. Pero kung tayo'y sumusunod sa Kanya, alam naman niya. Mananahan daw siya at ang Ama sa atin at kilala tayo niya magpakilala sa atin at pakilala niya tayo sa ating mga sarili na tayo naman talaga ay mga walang naunawaan. Pero itong mga salitang to ay magpapaunawa sa atin. Hallelujah.
Kaya salamat sa Panginoon. Ayun, tuloy na rin natin ng 23. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita, ibigin ko siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Praise God. Kasi yung buhay natin, ang ama at ang anak na sa atin. Kung tayo tinanggap natin si Jesus, tinanggap rin natin ang ama kasi ang ama nga at siya ay isa. Pero marami nagsabi mga kapatid ay hindi daw Diyos si Jesus. Ay naku po, Panginoon. Kaya ulit-ulit natin nabalikan to kasi kailangan natin makalaya dito sa kamangmangan. Kasi pagka iniisip mo na si Jesus ay hindi Diyos, ano yun, may mapupunta ka sa kanal. Pag iniisip mo din naman na nagmalaki ka na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw mismo si Jesus, ay sa kanal din ang punta nun. Pero salamat sa Panginoon kasi sinabi naman ng Lord na marami magpapanggap sa pangalan niya. Kaya ito na talaga ang katuparan ng mga salita ng Lord. Yung mga nagpapanggap na yan na sila si Jesus, mga dabiguan, mga ang daan, ay madununot yan kasi dadaanan niya, iyak-yakan yan. Kaya kailangan alam na natin na si Jesus ay daan. John 14:6. So, ito si Felipe. Hindi daw niya nakita ang ama, pero kasama ni Jesus ay ang ama at si Jesus ay isa. Hallelujah. Kaya salamat naman sa Lord. Ito si Felipe nagtatanong din, kaya naunawaan din niya. Tununawan Jesus sa kanya. Hanggang sa panahong ito, bilang Felipe sa panahong ito, maunawaan natin ito kung binasa natin. At intindihin natin maigi kasi nakakalungkot nung may mga nagsisir na itong John 14:12 ay makakagawa daw sila na higit sa kay Jesus. Sinabi daw kasi dito ni Jesus, manalig sa kanya, kagawa daw na higit daw sa ginawa niya kasi babalik niya sa ama. Isipin mo, ang kinin mo, anong karapatan natin ay tayong ay mga langgam na sarapan ng Lord. Tapos makagawa tayo na higit sa ginawa ni Jesus, ay ano ang tawag doon? Kamangmangan yun mga kapatid. Magmamarunong kay si Jesus nga dapat ang sundin natin. Follow Jesus nga, hindi follow Jesus yun. Jesus follow yun, follow ang abutin. Thank you Lord. Ayun. Tabi 26:7, John 14 pa rin mga kapatid. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Praise God. Sinabi noon, yung buhay pa si Jesus, sinabi sa kanya, nga nung namatay siya sa krus, ayun, nagpatunay, Espiritu Santo, na ngayon binabasa natin at sinasabi pa rin ng Lord sa atin sa panahong ito. Thank you Lord. Ayun, 27. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, sabi ng Panginoon. Kung may kapayapaan tayo galing sa Panginoon, mapayapa talaga yun. Ang ibibigay ko sa inyo, naibigay na. Hallelujah. Hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ayan, yung kapayapaan ng mundong ito, kalam lang yun, payapa. Yung pala ay nakakangarag. Yung pangako ng tao sa digdig na ito, anak ko po, ngako yun sa umaga, tapos paghapon yan, iba na, hindi na yung totoo. Kaya kailangan pangako ng Lord ang ating pananaligan. Praise God. Ayan. Hindi ang kapayapaan doon ng mundong ito ay nawawala. Pero ang kapayapaan ng Lord ay laging nandyan sa puso natin, nakatanim na. Natanggap na natin noon pa. Pag binasa natin to, dapat natanggap na natin yun. Basa ka ng basa, hindi mo noon tinanggap at hindi pinanaligan at ang mamagaling ka pa rin, ay di wala rin pakinabang yun. Wala ka pa rin kapayapaan pag ganun. Amen. 31, subalit ginawa ko ang inuutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutan ito na iniibig ko ang Ama. Tayo na, lumakad na tayo. Ayan. Bawat lakad natin mga kapatid, dapat ay kasama natin ang Ama, ang Anak at ang Espiritu. Hallelujah. Kaya napakabuti ng Lord. Lahat na ito itinuro na tayo na daw, lumakad na tayo. Kailangan kapag isa tayo sa Ama. Hindi yung si Ama lang ang Diyos. Kasi si Jesus ay hindi. Ay sa kanal din ang punta no. Ang Ama daw isa. John 10 verse 28 hanggang 30. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila maapahamak. Kahit hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ayun. Kailanman hindi tayo mapahamak lang. Hindi tayo maagaw sa akin ninuman. Sabi ni Jesus. Si Jesus ang salita. Praise God. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ni numan sa aking Ama. Ayan. Dakila daw ang Ama. Ang Ama nga, 30, ako at ang Ama ay iisa. Ayun, ang Ama at si Jesus ay iisa. Kailan pa ito maintindihan nga natin na hindi daw Diyos si Jesus. Kasi iba naman inangkin na sila si Jesus. Parehong ano yun. At ito na nga yung sign mga kapatid na malapit na mating si Lord. May umaangkin na sila si Jesus. Mayroon sa ibang bansa, may dito sa atin.
Tapos mayroon yung, kasi ayun yung katuparan ng sulatan is Judas nga, nung paghuhudas na pinabangan din natin eh. Kasi kung hindi niya pinagkanulos Jesus, hindi natupad yung kasulatan. Oh, salamat kay Judas. Pero huwag tayo maghuhudas sa panahon nito. Praise the Lord. At tapos ngayon may nagpapanggap na sila si Kristo, sila si Jesus, sila the big one, silang may-ari ng buong daigdig. Kung hindi daw dumaan sa kanila, ay hindi daw maliligtas. Wow, o diba? Buhay ang salita ng Lord. Sabi na din sa Matthew, marami daw papanggap sa pangalan na sila yung Kristo. O kaya malapit na talaga. Yung mga salita ng Lord nagaganap na. Thank you, Jesus. At binabasa natin para tayo maintindihan natin. At huwag tayong maligaw nito mga the big one. Hallelujah. Napakabuti ng Lord. Siya nga lang ang anak ng Diyos eh. Yung panganay, mari. Pero yung sabihin mo ikaw mismo si Jesus, aba, talaga naman. At nangyayari na nga yung mga sinabi niya doon sa Matthew 24. Maraming magpapanggap sa pangalan niya. At mayroon din naman itatanggi na hindi sa Diyos. Teka. Buhay ang salita ng Lord. Nangyayari na. Praise God. John 10 verse 18, walang makakuha ng aking buhay. Hallelujah. Tama. Kusa ko itong ibinigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito ay tinanggap ko mula sa Ama. Mula sa aking Ama, ako at ang Ama ay isa. Sabi ng Panginoon, 18 verse 30. Dugtong ulit natin yung 30. Kaya yung mga nag-iisip na si Jesus daw hindi Diyos, o nag-iisip na sila ay si Jesus, ay delikado tayo dyan, no? Kapatid. Kaya buhay ang salita ng Lord, nangyayari na yung mga sign na binigay niya. Hindi niya sinabi kung kailan sa pero yung sign nandyan na. Praise God. Hallelujah. Kaya tatag-tatag mga kapatid. At makinig din sa Panginoon, huwag makinig kung saan-saan. Ay, marami nagsishare ng Lord. Kailangan salain natin ito sa Biblia, dito sa salita ng Lord, magbasa tayo. Kasi huwag tayo mag-antay na kung ano lang isubo sa atin kasi baka mamaya kung ano na yun, mga kapatid. Kailangan may wisdom tayo at karunungan. Kaya nga nilagay dito sa kasulatan, ito yung basahin natin para yung ating pananampalataya ay mapunta sa kanal. John 15 verse 9, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Sabi ni Jesus, ayun, iniibig niya tayo. 11 hanggang 14. Ano to mga kapatid? John 15 verse 9 tapos 11 hanggang 14. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kalagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Amen. Kasi pinanggap natin si Jesus, may kagalakan naman talaga tayo. Praise God. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Thank you Lord. Magmahalan daw. Una sa lahat, dapat alam natin na mahal tayo ng Lord para makapagmahal din tayo ng iba. At kung hindi man tayo mahalin, alam natin na nandyan si Jesus na nagmamahal sa atin, na hindi tayo iwan, hindi tayo pabayaan kailanman. Una sa lahat, dapat si Jesus, number 1 nating mahal. Ang pag-ibig. Para kung iwanan man tayo mga niibig natin na yan, huwag tayo magtirintas ng wala tayong buhok. Mga kapatid, huwag tayong mabaliw. At sumigaw ng Crispin, Basilio. Hallelujah. Kaya, kumplito magturo ang Lord. Ang unang pag-ibig natin si Jesus na siyang umibig sa atin. 13 and 14, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan, si Jesus, ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ayun, sino nag-alay ng buhay para sa atin? Si Jesus. Kayo nga'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyong aking mga utos. Ayun, kaibigan nga daw tayo kung tinutupad natin kanyang mga utos. Ay kung tayo pa utos ng utos, ay malamang sa kanal din ang punta nun. Mga kapatid. Sumunod tayo, huwag tayong... Ang mga pagpapalang na yung pagka nakasunod tayo sa Lord, kasunod na din natin yan kasi nga kung sumunod ako daw ay mahalin nyo, sundin yung aking utos. Sabi ng Panginoon, 14, 15 nang dyan. Paano ka naman katanggap nung pagpapalang yun kung di mo naman sinunod si Jesus at gusto pa si Jesus ang susunod sa iyo? O hindi follow Jesus, Jesus follow you. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Mahal ba tayo? Hindi ba naman abusado? Amalin tapos halos daganang ka na mga kapatid. Wisdom din. At ito nga yung katunayan na tayo, yung mga lingkod ng Lord, kung tayo nagmamahalan. Huwag siraan ng siraan. Pagpuri sa Lord ay may oras. Pero pagka pula sa kapwa at
siraan ng siraan ay unlimited. Ay talaga naman, kakaya sa Panginoon. John 13 verse 34 and 35, isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din magmahalan kayo. Hallelujah. Kung kayo'y nagmamahalan sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo nga'y mga alagad ko. O paano tayo ngayon malaman ng mga tao na tayo alagad ng Diyos kung tayo mismo nagsisiraan? Ano mga kapatid? Hallelujah. Yung bagong utos na luma na rin, kasi dati pa, nandoon na rin naman yun. To John 1:5 verse 5. O yan, basahin na rin natin to. 1 verse 5. Ano sabi ni Sinubuseto dito? Sabi, at ngayon ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa ay nasa atin na. Ayun, sa simula pa ay nasa atin na. Inibigyan tayo ng nandun. Sabi doon sa ikalawang Juan 1 verse 5. At ngayon ginang daw tayo magmahalan na. Dati pa daw na utos yun. O ngayon inutos uli ng Panginoon. Kaso minsan utos tayo ng utos. Hindi natin nagawa. At ang sabi nga, kasi pag nagmamahalan ay mapatunayan daw. Makita ng matao na tayo nga ay lingkod ng Diyos. Pero pag kayo laging nagsisiraan, di siyempre alam na kung kaninong lingkod. Di lingkod ng demo. Genesis 45 verse 24, si Joseph dito, sinabi din niya sa mga kapatid niya. Si Jesus, sinabi din niya sa mga alagad niya na itinuring niyang kapatid, tinuring niyang kaibigan. Kapag nagmaibigan daw, malaman ng lahat na siya daw ay mga lingkod natin, lingkod niya, tayo. Inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, huwag na kayong magtalo-talo sa daan. Hallelujah. Ayun. Huwag tayong magtalo-talo sa daan. Ako ang daan, sabi nga ng Panginoon, John 14 verse 6. Hindi yung 500, hindi yung 10,000 at magulong daan yun, pagka padandaan at 500. Hindi pera yun, magulo yun. Kaya yung pag-ibig natin ay sa Panginoon, huwag sa salapi. Hindi siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi naman masama yung pera. Ba't napunta naman tayo sa pera? Mga mukhang pera talaga. Na yung pag-ibig sa salapi niyan, yung magulong daan. Hindi naman kasi yung pera kasi pagka inibig mo niyan, na ikaw na pinapasunod, maging sumpa yan, pero ang pera ay blessing. Bigay ng Lord yan. Naging sumpa lang yan pagka inibig mo ang pera at ikaw na ang Panginoon may pera, ayun, naging sumpa. Ayun, sabi ni Joseph dito, huwag na kayo magtalo-talo sa daan. Sabi naman Jesus sa John 14:6 siya ang daan, tutuhanan at ang buhay. At hindi dapat magkagulo-gulo, dapat daw nag-iibigan. Ayun, ang turo ng taon. Mag-ibigan daw. Ay kasi kung pinili tayo na pumili sa atin, dapat sumunod tayo na mag-ibigan nga. At kung nagkakagulo, edi malamang. Sinong pumili sa atin, no? Praise God. Tayo ang pumili. Hindi tayo pinili magpakadimong, kaya pagulo lagi. Ayan. John 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. O, ayan. Kaya piliin natin sumunod sa Panginoon. Kasi pag pinili, ay piliin natin na tayo ang susundin, ay magulong daan. Praise God. Pumili sa inyo, hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. Ayun, magbunga man lang ng pag-ibig yung ating paglingkod sa Lord. Hindi yung nagbunga ng guluhan. Dapat magbunga ng kapayapaan. Amen? At magbunga at manatilihan yung bunga sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. O ngayon, pag hindi naman tayo kasunod at lamo tayo, ba't hindi binibigay? Ay hingi ka ng hingi. Kasi nga, hindi ka nakasunod. Sumunod muna, kasi hindi ka humingi, bibigyan ka. Amen. Praise God. Ng Lord na pumili sa atin. Piliin natin sumunod kay Jesus. Kasi pinili niya tayo. Amen. Glory to God. At lahat ng ito ay may turo sa atin. Naway may nakuha tayong aral. Praise God. At pamuhay natin, sundin natin para yung mga hinihiling natin ay ibigay na nga. Praise God. Kung hiling kayo sa ano man sa pangalan ko, ito ay aking gagawin, sabi ng Panginoon. Pero kung tayo hiling ng hiling, di man tayo sumusunod, eh di wala tayong matatanggap. Gayon lamang yun, mga kapatid. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you mga kapatid sa pagkinig nyo. Naway may naunawaan tayo dito. At puspusan na nga yung ating pagsishare. Kasi nga ay hindi natin alam. Itong naranasan natin, hindi natin alam kung bukas ay mga buhay pa tayo. Hallelujah. Kaya kailangan ng daan na yan na pag-iibigan. Ayan yung ating lalakaran sa panahong ito. Praise God. Thank you, Jesus. Yung daan-daan yung pera na yan, daan, 500 o 10 daan, 8 daan yan. Daan lang, dadaan-daan lang yan. Hindi yan nanatili. Come and go lang yan. Mauubos, may darating uli. Pero wag yun ang ating daan. Dapat yung daan na ang daan ni Jesus. John 14:6. Na pumili sa atin. John 15:16. Hallelujah. Praise God. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Glory to God.